Mahigit 20 fire truck mula sa Bureau of Fire Protection at mga volunteer fire brigade ang rumisponde sa isang malaking sunog na sumiklab sa isang pabrika ng kandila sa barangay Pao sa bayan ng Manawag. Nakatulong din ang malakas na buhos ng ulan para sa pag-apula ng apoy. Nangyari ang sunog kaninang pasado alas 2 ng madaling araw na itinaas sa ika-4 na alarma kung saan umabot sa migit 8 oras ang operasyon bago tuluyang makontrol ang apoy. Ayon kay Bureau of Fire Protection Region 1 Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Eddie Jukutan, na ineklara ang sunog na under control bandang alas 10:04 ng umaga matapos makumpirmang hindi na ito kakalat sa mga kalapit na establishmento. Tinatayang nasa 2.5 hektarya ang lawak ng bahaging nasunog kung saan may mga gusali sa loob ng pabrika ang nadamay at gumuho dahil sa tindi ng apoy. Ipiniliwanag din ito na naging malaking hamon sa mga bombero ang pag-apula ng sunog dahil kandila o wax ang pangunahing materyales sa loob ng pabrika. Dahil sa katangian ng wax na madaling magliyab, kinailangan nila ang dahan-dahang palamigin ng apoy gamit ang tubig bago gumamit ng aqueous film forming foam o fire suppression foam upang mabilis na mapigil ang pagkalat ng apoy. Binigyang diin din niya na pangunahing isinaalang-alang ng BFP ang kaligtasan ng mga responder dahil nag-collapse na ang ilang struktura ng pabrika habang isinasagawa ang firefighting operations. Sa kabutihang palad, sinabi ni Jukutan na batay sa paunang investigasyon, wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Anya malaking tulong ang pagdating ng ilang fire trucks mula sa iba't ibang bayan at lungsod, kasama ang mga volunteer fire brigade upang mapanatilang tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa matagal na operasyon, habang tumulong din ang MDRR o Manawag na nagpahiram ng lifter para magamit sa pag-apula ng sunog sa taas. Sa ngayon, patuloy pa rin iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog at halaga ng mga napinsalang ari-arian. Actually, kung ang tinatanong nyo pa itong sunog ay nag-declare na tayo ng under control kaninang 10:04. Base dun sa assessment ko pagdating ko, kasi ako ang inutusan ng ating RD na pumunta dito. Actually, I am from regional office para supervise itong actually na susunog para makita kung ano yung talaga yung assessment namin at saka ano yung need pa. So far, pagdating ko dito, confine naman na yung sunog at kaya ako nag-declare ng under control. Ibig sabihin, hindi na yan kakalat, na-confine na natin. Parang 10:04 yung declaration kanina ng under control na pa natin. Alarm. Actually, ito ay maluwang-luwang. Ang declaration ng may-ari nito is ito actual na nasunog is 2.5 hectares itong nasunog na area. Kaya itong building medyo marami-rami. Base naman sa pag-inspection natin ay marami talagang itong involved na building na nasunog. Alam naman po natin ang klase ng nasusunog, medyo mahirapan talaga tayo kasi kandela ito, faktorya ng kandela ito. Kaya pag umatake sila dun sa pag-apula ng sunog, talagang mas lalong lumalagablap yung apoy. Kaya nagbigay tayo ng instruction na dahan-dahan muna sila kasi itong mga structures, actually, nag-collapse na itong mga buildings. Kaya first and foremost, kailangan natin ng safety ang ating mga responders upang sa ganun matiyak naman natin na wala masusugatan sa kanila kung ano man pwedeng mangyari na hindi maganda. Ang hirap talaga na patayin yung mga apoy na diretso kasi yun nga, talagang natabunan yung mismong mga ginawa nilang kandela. Kaya unti-unti natin na pakuusan ng tubig para ma-pull down yung mismong apoy na nasusunog. Pero sa ngayon, kunti na lang yung natitira. Actually, sa portion lang ito na lang, na portion, yun na lang yung nakita ko na kailangan tutupan. Kaya nagbigay ako ng instruction, naglagay sila ng dalawang lay ng hose na para sabay na magbuga ng tubig para sa gadon, madaling ma-cool down yung apoy na meron pa. Ang tawag yan yung foam kasi na yan, magandang gamitin yan para i-blanket na yung apoy para hindi na yan lalaki. Yun yung para yung apoy ay mawawala na. Sa kabutihang palad naman ngayon, ang declaration ng ating investigator, base sa kanyang pag-ikot-ikot at pagtanong-tanong, wala namang nasugatan na occupant sa building na to. Kung ikot para mo talaga, investor kasi ito, na type of occupants, ibig sabihin talaga pagawaan ito, kaya medyo talagang isa sa mga nakita ko na medyo may kalakihan na sunog sa nai-record ng Bureau of Fire Protection Region 1. Actually, itong nandito ngayon lang na fire truck, 20 na fire truck. Kasama pa dito yung mga pumunta ng mga volunteer natin.
yun yung kailangan kasi natin kasi kailangan na pag may mga sunog na ganyan, pag nakita na positive na, kailangan itawag muna. Lalo ngayon, ang fire truck naman natin, hindi naman basta-basta na nagtatagal dahil yung 5 minutes na pagbuga, yun ay pinaka-maximum na emission ng tubig manggagaling sa fire truck. Sa ngayon, wala pa kaming maibibigay na rason kung bakit nagkaroon ng sunog dito. Ito nga yung ginagawa ng ating investigador na kailangan niya munang mag-interview at kailangan niya makuha muna kung saan yung actual na pinanggalingan ng sunog at saka makakuha ng sample na pwede natin ipa-examine sa laboratorio. Sa ating mga kababayan, sana mag-ingat-ingat po tayo kasi sa akala natin ay bagyo, tubig, ay hindi magkakaroon ng sunog. Pero ito na yung totoo. Talagang kahit umulan, kahit bumabagyo, mayroon pa rin merong sunog na nangyayari. Kaya titingnan po natin, ibahay natin, kahit po itong mga klase ng negosyo natin, titingnan muna natin kung ano yung maganda na bago tayo umuwi, bago natin iwanan natin mga establishment o kaya mga ganitong negosyo ay tignan natin para maiwasan yung ganitong sakuna. Samantala sinabi ng may-ari ng pabrika na si Avelino na uwi na napansin nilang nagsimulang sunog matapos ang isang spark ng kuryente. Agad umano nilang sinubukang apulahin ang apoy gamit ang mga fire extinguisher, ngunit mabilis itong lumaki dahil sa mga nasusunog na materyales sa loob ng pagawaan. Dahil hindi na nila ito makontrol, humingi na sila ng tulong sa Bureau of Fire Protection. Ayon pa dito, inunahan rin nilang tiyakin na hindi madadamay ang kanilang bahay at kalapit na mga establishmento. Iginiit din ng may-ari na kompleto ang kanilang fire safety compliance at mga kinakailangang permit kabilang ang paglalagay ng firewall at pagsunod sa mga ipinatutupad na regulasyon ng BFP. Sa kabila ng malaking pinsalang idinulot ng sunog, nananatiling positibo ito at niniwalang muli nilang maibabangon ang kanilang negosyong itinatagpa noong 1990 na nasa mahigit 30 taon na. Nagpasalamat din siya sa lokal na pamahalaan, Bureau of Fire Protection at mga volunteer fire brigade na agad tumugon sa insidente. Siguro yung pagka-cause ng sunog dahil siyempre umuulan, baka nagkaroon ng leak sa walling dahil kasi nandun yung breaker. Kaya siguro parang medyo nag-kuhan siya doon, may nag-ground. Yun na yun yung umpisa, parang nag-spark. Pagka-spark yun na yun. So, kanina nga, medyo blanco pa ako dahil hindi ko naman alam yung pangyayari. Ngayon, iniisip ko dahil lahat naman safety. Dahil lahat naman nakasarado Dahil kasi wala naman nagtatrabaho. Ngayon, nung pagkakita ko dun sa apoy, dahil kasi tinawag ako ng yung worker ko, yung tagabantay, na medyo hindi pa naman siya malaking apoy. Kaya dali-dali kong kinuha yung mga fire extinguisher para apulahin. Kaya lang talagang hindi kaya. Lalong-lalo na yung mga maliliit. O kahit na yung mga malalaki, dahil yun ginagamit din namin. Pero talagang hindi pa rin kaya dahil kasi mainit. So siguro, nag-decide ako na tumawag na kayo. Sige, habang inaapula ko, tumawag kayo ng rescue. Magmula sa mga Bureau of Fire Protection para ito na yung mag-aapula kung kaya. Kaya lang nung pagdating nung yung mga unang-unang dumating na fire truck, siyempre sabi ko isipin muna natin yung bahay para hindi madamay. Dahil kasi ito apoy na. At least yan na yan. Wala na tayong magagawa. Kaya parang naman siguro, sabi ko, parang may matutulugan pa naman kami. Talagang siguro, lahat naman siguro yung mga nangyari, may purpose lahat. Para magsigasig pa rin tayo. Alam nyo naman, magsipag pa. Mga trials lahat ito. Alam ko, hindi naman kaloob ng Diyos ito dahil siyempre alam niyo naman medyo wala naman duro palagay ko wala na tayong magagawa dyan kundi tumayo ulit tayo mag-make up ulit tayo yun sinasabi ko kahit na matanda ako kailangan magsipag pa rin dumiskarte pa rin huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil lahat naman tayo dumaan sa
ganoon, yung talagang magsumikat. Alam ko, lahat ito, trials lang. Lahat ng compliance talagang sinunod po namin. Lalo na lang yung Bureau of Fire Protection, kung ano yung mga kinukomply nila, talagang sinusunod natin dahil kasi hindi naman tayo mabibigyan ng permit kung wala naman kung hindi tayo magkukomply. Dahil kasi naglagay ako ng firewall, both side, dito sa side namin, lahat, talagang kinumpong ko ito, firewall lahat, para in case man kung silang makakasunog, hindi kami masusunog. Kung kami naman masusunog, hindi naman sila masusunog. So, safety naman lahat talaga. Kaya lang siguro nagkataon na siyempre lahat naman tayo, tao lang na talagang hindi naman lahat perfect na tayo mahanap natin lahat yung solusyon kung paano natin i-prevent yung ganitong pangyayari. Talagang ganyan lang siguro. Opo. At least hindi kami nakapamansala. Dumamay pa. Kundi lahat naman, alam ko, safe yung mga kapitbahay namin. At nagpapasalamat din ako kay Mayor Ming Rosario dahil unang-una, siya kagad yung tumalima at saka tumulong. Inutusan niya lahat yung mga tauhan niya para itong ganitong sitwasyon itong apoy. Hindi ako nagkakamali, nag-umpisa kami mga 1990. Itong pagawaan Opo, 1990 up to now. Still, kaya lang siyempre ganitong nangyari. Tabangon siguro. First time. Opo. Pero alam ko dahil kasi yun na nga, unang-una safety first talaga. Kaya lang siyempre may mga bagay na yun na nga lahat. Pilalitan ko lahat yung mga nilakyan ko yung mga wirings at saka hindi kami wala na kaming pinanggagatong. Talagang yung mga heater ang gagamitin natin para lahat safety. At saka kailangan malinis. Ewan ko ba. Siguro, challenge lang ito. Samantala, nagpaalala naman ng BFP sa publiko na manatiling maingat at tiyaking ligtas ang mga tahanan at negosyo bago iwan ang mga ito dahil maaari pa rin magkaroon ng sunog kahit sa panahon ng tag-ulan o bagyo. Para sa programang Bombo ni Dr. Patrol numero 5, Bombo Libertad Kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!